Tunghayan naman natin ng isang makabuluhang panayam mula sa ating kasamang si Emil Carion. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Pia. At ngayon sa bahagi ng ating balitaan kung saan makakapanayam natin ang mga taong nasa likod ng mga importanteng balita. Narito po at ating bisita ngayong umaga ang Chief o ang Director ng Law Enforcement Service ng LTO na si Director Muhammad Yusuf Yul Lamping. Sir, magandang umaga po at welcome sa balitaan. Emil, magandang umaga sa iyo. Yes sir, maraming salamat sa pagising nyo ng maaga at nandito kayo ngayon. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng ating programa sa mga araw na ito. Yes sir. Ang atin pong mga pasahero ay katatapos lang dito sa ating mga holiday season kung saan pinatupad itong Oplan Isnabero. Sana ano na yan all year round kasi ang daming mga snaberong taxi driver. Kumusta po ang naging implementation ninyo ng Oplan Snabero? Okay naman. Alhamdulillah, very successful po yung Oplan biyahe natin. Itong nakaraang Desembre, itong Oplan Christmas, Oplan Ligtas biyahe ng Department of Transportation and Communication. Kami po sa LTO and LTFRB ay nag-join sa pag-iikot, pagbibisita sa iba't ibang bus terminal in Metro Manila, pati na yung mga malls and commercial area na iniikot natin ay okay naman po. Marami na po tayong na-issuean ng ticket, yung namimili ng pasahero, nangungontrata, may na-issuean tayo ng TOP na mga around 30 to 40 violations na nangungontrata yung namimili ng mga taxi drivers. Director Yul, tama po ba? Director Yul. Tama po. Opo, Director Yul, kasama rin po natin si Audrey, si Vivian at si Pia. Anytime po meron silang mga follow-up questions. Yung mga pasaway na motorista naman, ito rin isang disgrasya rin na nangyari. Patapos ng 2013 sa Skyway. Tama. Ano po ang mga hakbangin ng LTO at LTFRB? Lalo na yung mga bus garage inspection. Yes, tama yun, Emil. Katulad itong programa nyo, napakaganda po na nandito tayo ngayon. Na ipapabot natin sa ating mga kababayan, sa ating publiko na nandito kami sa Land Transportation on Law Enforcement na nagpapaalala sa ating mga bus drivers, public utility drivers na sumunod po sila sa mga batas trapiko na pinapatupad natin. Yung nakaraan na Don Mariano bus accident ay nung mangyari po yun ay on the following day ay immediately nagpa-dispatch tayo ng team ng LTO Law Enforcement po para at least mapakita natin, ma-inspeksyon natin kung ano yung nangyari doon sa aksidente ng bus na yun. So yung sa LTO po, yung Intelligence and Investigation Division natin ay tapos na po yung kanilang report, ay naibigay na po natin ito sa ating LTO Assistant Secretary in the person of Honorable Attorney Alfonso Tan Jr. And to the DOTC po yung report ng LTO sa bus accident na yun. Director Yul, may balak po ba kayong gawin sa mindset, retraining ba o reorientation ng mga bus drivers, lalo yung mga public transport? Kasi paghawak ng manibela, parang nagbabagong anyo ang mga driver. Tama yun. Isa sa rekomendasyon ng Land Transportation Office sa investigation na to ay gawing mandatory yung seminar sa mga lahat ng mga pampublikong sasakyan, sa lahat ng mga public utility vehicle drivers, bus drivers man yan o mataxi man yan, ay gagawin po natin yung mandatory seminar sa ating mga public utility vehicle para sa ganun po ay maiwasan itong mga aksidente na to. And then kami po sa LTO and LTFRB ay tuloy-tuloy po yung pag-inspeksyon namin sa mga bus garage and inspeksyonin natin yung different bus terminals in Metro Manila. Hindi lang po ito, Emil, sa Metro Manila, kundi pati sa lahat ng mga regional offices nationwide ay
gagawin po ito ng Land Transportation Office natin. Okay, ang ating pong kasama si Audrey, may karagdagang tanong. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Sir, katanungan lamang tungkol sa may law enforcement. Kung napapansin po namin na kami mga karaniwang mamamayan na bumabiyahe na mayroong mga batas sa lansangan, yung mga law enforcers po natin, hindi naman natin makakaila na mayroong mga tiwali talaga. Pero sa ngayon po, kamusta po yung pagpapaigting para ma-monitor nyo po yung inyong mga law enforcers kung sila ay gumagawa ng mali? Kami po sa LTO Central Office ay kasalukuyang evaluation tayo, screening sa lahat ng mga LTO deputized natin. Kasi marami po tayong law enforcement na PNP, Highway Patrol, MMDA, other LGUs, yung ating SLEX, NLEX, yung DNR Environment Bureau, yung DPWH, lahat po ng ating mga deputized ay sumasalang po yan sa isang seminar para po sa ganun, masigurado natin na lahat ng ating law enforcement ay maipatupad ang kanilang tungkulin and trabaho. Apo. Alam niyo, sir, may mga napapansin kami na yung pangungutong ngayon medyo organisado na. Yung may mga paraan na para hindi mahuli yung mga nangungutong at yung mga nagpapangutong. At kayo po ba may mga ginagawa kayo ngayon sa LTO para mahuli itong mga ganitong mga aksyon? Yes, tama po yun. Kung may ganyan po na may mga law enforcement na deputized natin ay pwede po isumbong sa atin, i-report sa ating tanggapan para po mabigyan natin ng aksyon yan. Yung pangungutong po, yung transact, yung ating mga law enforcement ay bawal na bawal po yan. So, apila po natin sa lahat ng ating mga deputized agent nationwide, hindi lang po dito sa Metro Manila ay bawal na bawal po yung kanilang ginagawa. Dapat po, pag may mga ganyang report, ay ipaalam kaagad sa amin sa LTO Central Office at bibigyan po natin ng action yan, and then pag mapatunayan po yung isang law enforcement na nangungutong o nangungontrata sa isang pampublikong kanyang naaprehen, ay talaga pong bibigyan natin ng parusa yon. Okay, Director Yul, ang dami pang tanong dito. May mga nag-text pa. Siguro sa susunod na pagkakataon, medyo hahabaan natin ang oras. Ano po yung inyong mensahe para sa ating mga kabalitaan na nanonood ngayon nationwide para sa 2014 plans ng legal enforcement o law enforcement service ng LTO para naman sa kaligtasan sa daan, sa kalsada, hakbang at aksyon ng pamahalaan? Ano po ang inyong mga plano for 2014? Sa ngayon po, Emil, ay by next week po ay magkakaroon kami ng Directors Conference nationwide ng Land Transportation Office, and then pag-usapan po namin yung plans and program for 2014. Although nandyan na po yung plans and program natin for 2014, ay babalagkasin po natin incoming National Directors Conference namin by next week sa pamumuno ni Assistant Secretary Attorney Alfonso Tan Jr. na hindi lang po dito sa Metro Manila kundi buong Pilipinas po. Kami po sa Land Transportation Office ay serbisyo publiko po. Kami po ay nagtatrabaho especially on the law enforcement. Paigtingin po natin yung pag-implement ng batas trapiko. Okay, maraming salamat po si Director Muhammad Yusuf Lamping ng Law Enforcement Service ng Land Transportation Office. Marami pa tayong mga balitang aabangan sa pagbabalik ng Balitaan